maulap ang mga ilaw at malamig ang simoy ng hangin, alalahanin natin na ang Pasko ay hindi lang tungkol sa regalo, kundi tungkol sa pagdating ng isang sanggol na nagdala ng liwanag sa buong mundo. Sa isang simpleng baryo, may nakatirang batang lalaki na ang pangalan ay Nico. Tuwing Pasko, masaya ang kanilang lugar. May kantahan, may palamuting ilaw at may handaan sa bawat bahay. Pero ngayong taon, tahimik si Nico. Madalas siyang nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na tumitingin sa langit tuwing gabi. Isang gabi, tinanong siya ng kanyang nanay kung ano ang hiling niya ngayong Pasko. Hindi siya humiling ng laruan o regalo. Mahina niyang sinabi na gusto lang niyang maging masaya ulit ang kanyang papa. Niyakap siya ng kanyang nanay at sabay nilang ipinagdasal ang kanilang pamilya. Kinabukasan, isinama si Nico ng kanyang lola sa simbahan. Doon ay narinig niya ang kwento tungkol sa unang Pasko. Noong unang Pasko, bago pa man isinilang si Jesus, pinili ng Diyos si Maria, isang simpleng dalaga. Hindi siya mayaman at hindi rin sikat, pero may mabait at masunuring puso. Nang sabihin ng anghel na siya ang magiging ina ng tagapagligtas, natakot siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Pero kahit ganoon, nagtiwala siya sa Diyos at sinabi niyang susunod siya sa kanyang plano. Ipinapakita nito na kapag may tiwala tayo sa Diyos, may magagandang bagay siyang ginagawa sa ating buhay. Kasama ni Maria si Jose na isang mabuting tao. Inalagaan niya si Maria at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nang kailangan nilang maglakbay patungong Bethlehem, hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Mahaba ang daan at sila ay pagod, pero patuloy silang nagtiwala sa Diyos. Habang nakikinig si Nico, naisip niya na parang katulad ito ng kanilang pamilya na patuloy na umaasa kahit may pinagdadaanan silang problema. Pagdating ni Maria at Jose sa Bethlehem, wala silang makitang matutuluyan, walang bahay na tumanggap sa kanila. Kaya, sa isang kulungan ng hayop, isinilang si Jesus. Hindi siya ipinanganak sa palasyo, kundi sa isang sabsaban. Ipinapakita nito na ang anak ng Diyos ay dumating sa mundo ng simple upang ipakita na mahalaga ang bawat tao, mayaman man o mahirap. Sa gabing iyon, may mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga tupa. Sila ay ordinaryong tao, nagtatrabaho sa gabi at hindi iniisip ng iba. Ngunit sila ang unang pinili ng Diyos upang makarinig ng magandang balita. Nagpakita sa kanila ang mga anghel at sinabi na isinilang na ang tagapagligtas. Natakot ang mga pastol, pero napalitan ito ng tuwa. Agad silang pumunta sa Bethlehem upang hanapin ang sanggol na si Jesus. Nang makita ng mga pastol si Jesus sa sabsaban, napuno ang kanilang puso ng saya at pag-asa. Ikinuwento nila sa iba ang kanilang nakita. Hindi nila iningatan ang balita para sa kanilang sarili. Gusto nilang malaman ng lahat na dumating na ang tagapagligtas ng mundo. Habang naririnig ito, naintindihan ni Nico na kapag may liwanag sa puso, kailangan itong ibahagi sa iba. Pag-uwi nila mula sa simbahan, tumingala si Nico sa langit. May nakita siyang isang maliwanag na bituin. Naalala niya ang kwento ng bituin sa Bethlehem na gumabay sa mga taong naghahanap kay Jesus. Ang bituin ay tanda ng pag-asa at gabay ng Diyos. Tulad ng bituin na yon, ang liwanag na nakita ni Nico sa langit ay paalala na hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Tahimik siyang nagdasal at hiniling na si Jesus ang maging liwanag ng kanilang pamilya. Dumating ang gabi ng Pasko, simple lang ang kanilang handa. Walang magarbong dekorasyon, pero may kakaibang saya sa kanilang tahanan. Sama-sama silang nagdasal, nagkwentuhan, at nagyakapan. Hindi man agad nawala ang lahat ng problema, napuno ang kanilang mga puso ng kapayapaan. Doon naunawaan ni Nico kung ano ang tunay na Pasko. Ang kwento ng unang Pasko at ang kwento ni Nico ay parehong kwento ng pag-asa. Pareho nilang ipinapakita na kahit may kahirapan, takot o lungkot, may liwanag na dumarating kapag si Jesus ay tinanggap sa puso. Ang Diyos ay laging gumagawa ng paraan upang ipaalala sa atin na tayo ay mahalaga at hindi nag-iisa. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw na ang Pasko noon at ang Pasko ngayon ay iisa ang mensahe. Si Jesus ay isinilang upang bigyan tayo ng pag-asa, kapayapaan, at pagmamahal na magtatagal magpakailanman. Kung tulad ni Maria ay susunod tayo, tulad ni Jose ay magtitiwala, at tulad ng mga pastol ay sasamba, mararanasan din natin ang tunay na kagalakan ng Pasko. Sabi ng Biblia, ang ilaw ay patuloy na nagniningning sa dilim at hindi ito napapatay ng dilim. Mga bata, ngayong Pasko 2025, alalahanin ninyo na ang pinakamahalagang regalo ay si Jesus. Kahit simple ang Pasko ninyo, kapag
Kapag kasama ninyo siya, sapat na yon. Maligayang Pasko sa inyo mga bata at hanggang sa muli. Paalam!